Commissioner, puntahan ko lang yung ano ha, itong mga agriculture products na na-smuggled. Yung pinaka-recent po na nahuli nyo ay nangyari noong August 15. Ito po yung 5 na containers na merong mga smuggled agricultural products. Saan pong bansa nang galing ito, sir? Sa China po, ito po ba yung sa Subic pinag-uusapan Yes, po sir. natin? Sa Subic po. Yung merong mga Ano po yan? preserved fruits, frozen meat, at saka po yung mga isda and vegetables. Oho. Ano po yan minis-declare po nila yan na supposed to be yun po ano yung mga fishball, yung mga ganun po yan ang declaration yan. So, iba-iba po yan. 6 ho talaga yan. Mhm. 5 pa lang ho yung ating na-condemn. Pinabilis po natin yan kasi kailangan gawin na po yan. Tsaka statement po natin yan doon sa mga nais pa hong gumawa ng ganyan at talaga pong siseryosohin po natin yung ganito. No? Total of 6 containers po yan sa consign sa Street Thai Root Crops Trading. So balit ganito po rin yung aking pinag-utos nung last week kung bakit medyo tumenga po ito doon lang hanggang sa yung pagpapile po ng kaso. Nakalagay lang sa ulat sa akin ay recommended for filing of cases. Mhm. So it seems wala pa hong nakasuhan talaga. Dapat pag kinasuhan natin para seryoso po at matigil po ito, yung registered, at least yung registered owners at yung mismong brokers din. Kung kinakailangan, pag nakalusot na ito sa puerto, ibig sabihin may kasali na pong BOC dyan, kung kinakailangan. Subalit ito naman po ay nahuli pa po ito sa loob ng puerto po natin sa Subic. Kaya't wala pong BOC po doon na kumbaga damay po dito. No? So kaya lang, hindi ko nakita yung pangalan ng broker or brokers po nito. Mm-mm. Kaya pinapareview ko ito. Na-condemn na po ito dahil yung 5 may certificate of not fit for human consumption. Ibig sabihin, hindi na po yan pakikinabangan. Yung isa, hinihintay pa po yung ganun certificate din po from the Department of Agriculture. At isasabay din po yan pag nakuha na po. Pero, Marcel, kung panggitin, upang warning na rin po talaga, no? Kasi alam niyo ang smuggling cycle po yan. Iba't ibang level po yan. No? Ang pinakadulo po, ayon sa ulat, pagdating sa condemnation na ilulusot pa rin po yan. No? Kaya beginning September 1, ang instructions ko, pinag-utos ko po dyan, i-YouTube live na po namin yan upang, alam na kung 2 oras sinisira yan, 2 oras naka-live po yan for transparency. Nang hindi 5 minutes lang, tapos maaari lang naman, hindi sinasabing ganyan, no? Maaari ilusot after 5 minutes, may hirapan na po pag ginawa po natin, napapanood na po natin yan. oo. Pero, sir, ano kaya ang nangyari? Kasi itong August 15 na sinabi po ninyo na nasira na mga frozen meat, mga smuggled agri-products galing China, parang ganun din yung kwento noong July. Yung mga containers din na nasa bat, dyan din po sa Subic Port, Tama China po. rin nang galing. Saan po kaya nagkakaroon ng problema? Bakit lagi na lang may nalulusot na ganito? Tama, komplikado talaga. As long as may kikita po talagang gagawa po ng paraan. At at the same time, wala naman po talaga nakakasuhan. Ika nga, napoposasan, napaka-lucrative pong negosyo po na to talaga. Kaya makakalusot kapag hindi po talaga in place yung marami po itong aspeto. Yung sinasabi ko pong digitalization, isa po yan. Yung pre-shipment survey, isa po yan. At yung, of course, yung mamanipula kasi ng dokumento, kagaya po nito, ang bill of lading nito, dim sum, ganun po, pero ang laman pala, carrot, broccoli, meron pa hong frozen fish po ito. Ano po talaga pag ang sistema may butas talaga pong i-take advantage po yan. Ang smuggling naman po, kaya nangyayari yan, napakalaking kita po yan. Kaya nga dapat every step of yung possible po na maging butas po sa sistema o proseso, matakban po natin yan. At magkaroon po ng mananagot. Hanggat wala pong nananagot po dyan, lucrative po ito, ma'am, ang ganitong negosyo po. Kaya nagwa-warning po tayo paulit-ulit sa mga nagnanais po ang gumawa po ng mali. Sayang po ang kanilang pera, magkakakaso pa sila. Huwag po silang maniniwalang napakadali po nito dahil pag nahuli sila, lalo na po ngayon, ang gagamitin po natin ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Gagamitin po natin yan.